Ako'y napalaki sa dalawang kultura bilang Chinese-Filipino. Pinalad ako na magkaroon ng mga magulang na masisipag, matatalino, at may mga pangarap sa buhay. Lumaki ako sa karangian simula pa nung aking pagkabata at namulat ako sa maraming katulong sa sarap ng buhay. Mabili mo ang gusto mo, makain mo ang gusto mo. Enough para sabihin natin na luxurious ang buhay ng isang tao. Walang bagay na gusto ko na hindi ko nabibili. At bilang kabataan ay naging mapaghanap ako, ay adventurous. Lahat ng bagay na bago ay gusto kong subukan. Pero tumatagal ang panahon, kahit na nakukuha ko yung gusto ko, nakakarating ako sa gusto kong lugar, isang bagay na hinahanap ko din noon sa aking mga magulang, bagamat alam ko na magandang pangarap nila sa amin, anak nila, hinahanap ko yung kanilang panahon, hinahanap ko yung pagmamahal na karaniwang hinahanap ng isang batang lumalaki. At dahilan yun para hanapin ko sa iba. Dahil nga sa pagiging abala nila sa negosyo, hindi talaga kami nababantayan. Napasama ako sa masamang barkada na nag-impluwensya sa akin sa iba't ibang uri ng bisyo. Yun ang naging outlet ko nga para makuha yung kanilang atensyon. Yung mga bisyo na yun, magsusugal, paninigarilyo, pag-inom ng alak, at saka huli-hulihan ay pagkalulong sa pinagbabawal na gamot. So nung natikman ko yung morphine for the first time, ang nasabi ko sa sarili ko, ito na ang pinakamasarap na pwedeng maranasan ng isang tao. In fact, nung panahon na yon, kaya ko ipagpalit ang parents ko, ang mga kapatid ko, kahit na yung babaeng very close sa akin, kahit pag-aaral ko sa morphine. After 4 years, ang epekto nun ay depression. Yun yung nag-hunt sa akin. Ang sabi ko nun, kung natikman ko na lahat ng bagay na sinasabi ng taong, okay, masarap. Tapos hindi pala matatagpuan ng isang tao. Ano pa ang dapat kong maranasan? Nag-decide ako na wakasan yung buhay ko. Kasi ang nasa isip ko nun, siguro kamatayan na lang ang hindi ko na-experience. Tapos sa palagay ko, itutuldok sa lahat ng pangangailangan ko sa buhay. Nung nandun ako sa hype, nung effect, nung lahat ng tinig ko. May narinig akong tinig na nagsabing, saksakin mo na yung sarili mo. Patay ka na. nakita ko yung jungle bolo ng father ko. Pagsara ko ng pinto, sinaksak ko yung sarili ko dito sa aking tiyan at lumabas yung aking intestines. Alam ko patay na ako. Ang feeling ko para na akong espiritu na nakalutang. Nakababa pa ako at malakas na narinig ko yung tinig ng aking mother. For 3 days, nakomatose ako. Nung ako'y magising, after 3 days, agad akong dinala ng parents ko sa isang uncle ko para bantayan ako, alagaan ako. For the first time, sabi ko, kung totoo kang Diyos, magsalita ka sa akin, magpahayag ka sa akin. Ang pera, kaibigan, impluensya, material na bagay, bisyo, hindi ko natagpuan sa lahat ng bagay na yon. Ilang buwan pagkatapos ng pangyayari na yon, habang nagpapagaling ako ng aking sugat, doon ko na sinabi sa aking mga magulang, ipa-confine na ninyo ako sa isang rehabilitation center kasi gusto ko nang magbago. Habang nag-undergo ako ng detoxification process para ma-eject ko lahat ng gamot na tinake ko for 4 years, inatake ako doon ng withdrawal symptom. Natakot yung physician doon. At yung doktor, baka doon ako abutan. So immediately, gumawa sila ng release paper ko at pinatawag ang parents ko. Inuwi agad ako dito sa San Jose. Tandaan mo, Tony, 6 months from now, kung di ka flip, 6 feet under the ground ka. Ihanda mo na yung sarili mo, Tony, para ka maupos na kandila. Nangyari yung mga sinabi nila. Dahil for over a month, pag uwi ko dito, baldado yung katawan ko. And I was at my deathbed, nang dalawin ako ng isang babae para sabihin sa akin na pinadala siya ng Diyos doon dahil meron siyang mensahe para sa akin. Pero pakiramdam ko dahil sa aking kalagayan, para ako na-checkmate. Sabi nung lingkod ng Diyos na yon, Brother Tony, narito ko dahil gusto ko tang ipanalangin. Ang nasabi ko sa sarili ko, wala namang mawawala sa akin kung tatanggapin ko yung inaalok niya. At nilid niya ako sa sinner's prayer. Nag-broke down ako sa tears. At hindi ko ma-describe yung aking pakiramdam. From head to foot, may nag-cover sa akin. Hindi ko alam kung malamig o mainit. Pero sigurado ako na pagkilos ng Diyos yun sa buhay ko. Pagkatapos ng panalangin na yun, miraculously, after a month, tumayo ako.
Na-regain ko ang strength ko, ang memory ko bumalik sa akin. Kasi yung time na indulge ako sa drugs, may mga pagkakataon kahit pangalan ko, di ko na maalala kung saan ako nakatira. Pero nung panahon na yun, bumalik lahat ng nawala sa akin. Himalang naalis lahat ng bisyo ko. Very radical ang changes sa buhay ko. Nawala yung cravings ko sa drugs, sa sigarilyo, sa alak, sa babae, sa sugal. Naging bagong nilalang ako. At ang unang naging ministeryo ko ay magpatotoo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang simbahan, sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Ang dyablo talaga ay sinungaling at hinahangad niya na kahit ako'y nakakilala sa Panginoon ay bigyan niya ako ng discouragement at kawalan ng pag-asa. Ngunit ang Diyos ay mabait, mapagpala at Diyos ng himala. Binigyan niya ako ng isang maganda at mabait na asawa at binigyan ako ng Panginoon ng 3 malulusog, matatalino at mga masunuring anak. Pinayagan ng Diyos na maranasan ko mga bagay na yun upang maipaalam sa lahat na sa Panginoon ay lagi tayong may pag-asa. Christ in you, the hope of glory. Our God is a God of destiny. Walang taong naghanap sa Diyos, pero ang Diyos hinanap tayo. Hindi tayong unang pumili sa Kanya. Pinili niya tayo sapagkat ang Kanyang balakin ay higit na mas maganda kaysa anumang plano na maaari natin gawin sa ating buhay. Siya ang ating kalubusan, siya ang ating kailangan.